Hi everyone! Welcome to our channel! So for today's video, ayan, usapang bahay naman tayo mga beshi. So alam nyo ba na ang isang typical na bahay dito sa New Zealand ay nagkakahalaga ng 300 to 500,000 NZ dollar. O, diba? So, pag kinonvert mo yan, ay papalo siya sa parang 10 to 16 million pesos. O, diba? Isang typical lang yan na bahay dito sa New Zealand. So, ganun kamahal ang bahay natin dito sa NZ. So, bakit nga ba ganun kamahal yung bahay natin dito sa NZ? Ito ay isang typical lang na bahay. Kasi usually yung mga bahay dito sa New Zealand is mga typical na bahay. Tapos the other is yung mga bahay na ng mga mayayaman. Pero dito kasi hindi mo makikita ang difference ng super yaman na yung mga neighborhood mo is makikita mo yung isang bahay ay napakalaki, yung isang bahay o 'di ba makita mo napakaliit, may barong-barong pa ganon. Hindi. So dito sa New Zealand, yung typical na bahay parang yun na yung lahat ng makikita mo na generally na ganon yung bahay. So usually dito is ang ginagawa nila is a bungalow type. Kasi naman, 'di ba, sa lawak ng kanilang lupain, okay lang kahit malaking bungalow pa yung ipatayo nila. So, yan. So, yan. Habang hina-house tour natin yung bahay, ano nga ba yung mga kagandahan ng bahay dito? Yung typical na bahay dito. Kaya, ganun siya kamahal, di ba? Isang typical lang na bahay, ganun talaga ang kanyang presyo. Malalaki talaga yung mata mo 10 to 16 million ba naman? So, una, ano nga bang kagandahan? So, insured talaga ang mga bahay dito. So, kapag may mga unfortunate events like sunog, pwede kang mag-claim ng pampatayo mo ulit ng bahay, di ba? So, isa pa, pwede mo ring i-insure yung nasa loob ng bahay like your mga sofa, mga table, mga TV, lahat ng mga appliances mo sa bahay na gusto mong i-insure is pwede mo rin. Kasi kunwari nasunog nga naman, diba, is hindi lang yung bahay na compensation yung makukuha mo, kundi pati ang compensation din ng nasa loob. So, isa ring kagandahan dito is walang masyadong bagyo, like malalakas na bagyo or mga earthquake, kaya hindi masyadong napipinsala yung mga bahay dito, kaya napipreserve yung mga bahay dito. At yun nga, isa pa sa talagang kagandahan dito is hindi bumababa ang value ng bahay. So, it's an investment. Kung gusto mo siyang ibenta pag tumanda ka na, kasi usually yung mga Kiwi dito, ito yung tawag sa mga tao dito. Pag tumanda sila, pupunta na sila sa kanilang home for the aged. O yan. So, pwede nilang ibenta yung kanilang mga bahay before going there para mag-enjoy din. So, yun, ang isang kagandahan din dito is hindi siya bumababa. So, kung ano yung pinambili mo, pwede mo pa rin siyang ibenta ng parang ganun. Pero kung magbabawas man yun, hindi siya ganun kalaki kung magbabawas yun. Kaya yun ang isang kagandahan, di ba? So, ayan. And of course, as you can see naman, di ba, napaka-komportable tumira, di ba? Kasi kompleto na, may aircon ka pag mainit, pag malamig, pwede mong i-on lang, pag sobrang init, i-on mo lang, tapos kung gusto mo nang mag-fire, pwede mo ring gamitin yung fireplace para cozy-cozy ang yung warmth, diba? Tapos, ang isa dito na na-appreciate ko is yung hot and cold na tubig doon sa lababo, hanggang sa banyo, hanggang sa shower, hanggang sa bathtub, diba? So, di ba mas madali kasing gumawa ng mga activities of daily living like paglalaba, yung paghugas ng pinggan. Pero dito rin kasi may dishwasher. So,
ilalagay mo lang siya sa dishwasher yung mga plato. O yan. So, ganyan siya. O, di ba? Napakalinis tingnan at mahilig din sila talaga dito sa napakalawak na bintana. Which is, I also appreciate kasi, di ba, nakikita mo talaga yung magandang view sa labas. Yung kagandahan din kasi dito is less crime, kaya hindi ka masyadong nag-worry na baka manakawan ka. Hindi uso yung ganun dito. Fortunately, yung mga tao dito is mga honest people. O, di ba? Sana all, maraming mga honest people, di ba? So, yung typical na bahay na to consist of 3 bedroom, tapos meron siyang laundry, tapos meron siyang bathroom, shower room. So, ayan. So, nandun na lahat. At tara, silipin natin yung banyo. Oh, 'di ba? Para kang nasa hotel. Oh, napakalinis. Maganda rin yung color na white. Gusto ko siya kasi ang linis tingnan, 'di ba? Pag naglinis ka makikita mo na nalinis. So, ayan. Oh, conserve space, ayan, iba yung shower. So, diyan ka magsha-shower. Oh, 'di ba? So, yan yung shower natin. At meron siyang hot and cold. Oh, 'di ba? Kaya hindi uso ang tabo dito. Kaya yung mga foreigner na nauwi sa atin, hindi sila aware sa tabo. So, which is very nice din naman. Ayan, kasi napaka-komportable nga naman ng kanilang lifestyle dito. So, ayan. So, that's the shower area. Tapos, meron naman yung bathtub. Oh, I really like the color white here. So, ayan. So, meron ka ring sink na pwede ka ring maghugas ng mga kamay mo at mag-brush, 'di ba? So, ayan. So, magsipilyo ng ipin, ganon. And look at that. O, 'di ba? Para kang nagbabakasyon lang everyday. Kasi, nung katawag ko nung sa video call, yung pamangkin ko sabi niya, "Tita, parang nasa hotel." Which is, I agree naman na parang nasa hotel ka lang talaga. O, diba? O, look at that. Ayan. So, fully maintained ang mga bahay dito. So, may mga nagche-check kung okay yung mga plumbing, kung okay yung mga ano natin, yung fire alarms. Dapat chine-check talaga yan for security na hindi masunog yung bahay din at para sa security mo rin na nakatira kasi mamaya may sama ka doon sa nasunog o di ba? So ayan. So may hot and cold din yan, yung bathtub na yan hanggang sa sink. So yun yung kagandahan. Parang ano talaga siya, napaka-komportable ng tumira dito. So yan. Tingnan natin yung ating So, ito yung boiler natin. Dito yung pinanggagalingan ng ating hot water na namimix sa cold water. Kaya, kagandahan din ng yung tap natin is pwede mo siyang i-open na sa kung anong, i-adjust mo lang siya sa kung anong gaano kalamig or gaano kainit na gusto mo. Tapos, ayan. So, ganyan ang itsura ng isang 9 to 16 million house dito sa New Zealand. So, ayan. Meron din siyang laundry. Oh, so, this is good for small family with 2 kids. So, yun. Ayan. Meron siyang laundry and ang ating toilet din. So, ayan. Appliances din yan. Maganda rin tong Elba na to. Matibay siya. At meron ka pang sink dito. So, pagkagaling mo ng toilet room, pwede kang maghugas ng kamay dyan. So, ayan. Fully organized yan. So, ayan. Maganda talaga yung kanilang style sa paggawa ng bahay. Ako din mismo is na-appreciate ko. So, yan. O, diba? Meron na yung ating so, the toilet room. And, ayan. So, ang kagandahan din nito na separate yung shower at saka yung sa may toilet. Para habang naliligo yung isa, pwede ka rin pumunta at mag-CR kung
kailan mo gusto, di ba? Kaya hindi mo hinihintay. Tapos, dito kasi, dry yung ano, more on dry ang mga tao. Walang naguhugas ng puwet. So, yun yung isa. Kaya, importante ang tissue paper dito. Kasi, ayan, ang mga toilet dito is walang hose na naguhugas ng puwet. At ayan, kung may emergency, nakapost din na, ayan, kung anong pwede mong tawagan. So, yan. O, diba? Ganda ng isang 9 to 16 million worth typical house dito sa New Zealand. So, ayan. Napaka-simple niya, pero elegant siya. So, ayan. Yun yung dishwasher natin. Hindi mo kailangang so ilagay mo lang dyan, and meron ka ring oven, and ayan, may pantry ka na din. Ayun, syempre sarado, and meron ka ring mga drawers, and yan. So, ang kagandahan din talaga nun is yung malawak na bintana. So, ayan yung ating fire alarm. So, importante talaga yan para kapag may sakuna talaga na sunog, ganon, is at least aware din yung mga tao. Kasi at least safe din ang tao, 'di ba? So, ayan. So, lahat ng mga kwarto is meron siyang fire alarm. Ayan. Which is very nice. So, that's for your own safety. That's it for today. Thank you for watching, guys. And ayun, I hope naka-give sa inyo ng insight ang kung anong itsura ng isang typical house dito sa New Zealand. So, ayan. So, ipapakita rin natin yung typical house na mga bungalow talaga siya. So, this is it. Ayan. So, that's it, everyone. Thank you for watching and see you again on our next videos. Bye-bye.